salita. Sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang aanyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung meron man pong isang bagay na magandang baunin natin sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, marahil ipinapaalala sa atin na kailanman hindi natin masusukat ang awa at pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw. Sabi nga ho ng grupo ng mga El Shaddai, ang pag-ibig ng Diyos siksik, liglig, at nag-uumapaw. At kung gano'n na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos, ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang pagtingin ng Diyos sa atin ay pantay-pantay. At yun marahil yung isang bagay na tila hirap nating tanggapin. Dahil alam naman natin na minsan sa buhay natin may mga pagkakataon na naikukumpara natin yung ating sarili sa iba. Sasabihin natin, bakit ito lamang ang biyayang natatanggap ko? Bakit yung kapitbahay ko, ganun kalaki yung biyayang natatanggap nila? Kung pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng Diyos, bakit ganun na lamang ang natatanggap ko? Pero mga kapatid, isang bagay ang mahalaga, ang pag-ibig ng Diyos. At kung makikita natin ang pag-ibig ng Diyos na umaapaw, siksik at liglig, makikita din natin na tunay ngang pantay-pantay ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay naanyayahan sa isang piging ng isang Pariseyo. At marahil doon sa piging na yon, kasama ni Jesus ang mga malalaking tao, mayayaman, may sinabi sa buhay. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Kapag ikaw ay mag-iimbita o mag-aanyaya, huwag kang mag-anyaya ng mga mayayaman. Bagkus ang mga anyayahan mo ay yung mga pulubi, pingkaw, mga pilay, at mga bulag. Bakit kaya nasabi ng Panginoong Hesus ito? Dahil kapag nag-anyaya ka ng mga taong mayaman,
Yung nag-anyaya, nag-i-expect yan na sila ay anyayahan din. Kapag nag-anyaya ka ng mayaman, alam mong may hinihiling ka. At ano yung hinihiling mo? Na mabiyayaan ka, na marigaluhan ka. Pero ano yung tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyong ating napakinggan? Na kapag nag-anyaya ka, dapat ka ring tunay na mapagbigay. Dahil sa tunay na pagbibigay, wala kang hinihintay na kapalit. Wala kang hinihinging kapalit. At tandaan natin, ganyan din ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, pantay-pantay. Ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat, binigay niya ang kanyang lahat. Pero kailanman, ang Diyos hindi naghintay ng kapalit. Dahil ganoon dapat ang tunay na pagbibigay. Kaya yung pag-anyaya, anyayahan natin yung mga taong walang kakayanang magbigay sa atin. Dahil tayo dapat na sumusunod sa Diyos ang may kakayanang magbigay. Dahil ang tunay na pagbibigay, walang hinihintay na kapalit. Minsan po, may lumapit sa akin, isang tao, at ang sabi niya may sakit yung kanyang anak. Bumulot ho ako sa aking pitaka at nag-abot ho ng aking makakaya. Pero pagkaabot ko ho, nagdalawang isip ho ako kung saan niya kaya gagamitin yung pera. Sabi niya kasi may sakit yung kanyang anak. So sinundan ko ho yung binigyan ko. Sa laking gulat ko ho, hindi ho siya pumunta sa butika. Pumunta siya sa isang bilihan at bumili ng sigarilyo, bumili ng alak. Kaya sabi ko sa aking sarili, naloko yata ako. Nabudol ako. Huh? At bit ko po yun. Kaya nung may nagkataon po na meron akong nakausap na pari at nabahagi po yun, sabi ko sa kanya, minsan ang hirap din magbigay eh. Kasi minsan lolokohin ka din. Pero nagulat na lamang ako dun sa sagot ng kapatid kong pari. At ang sabi niya sa akin, Paul, minsan, okay lang magpaloko. At sabi ko, bakit naman? Dahil kapag nagbigay ka, hindi mo naman kine-question yung ibinibigay mo. Bagkus kaya ka nga nagbigay dahil handa kang tumulong. At kaya sabi ko sa aking sarili, oo nga no, ganoon ang tunay na pagbibigay. Yung pagbibigay na wala ka namang hinihiling na kapalit. Pero napakaganda nung sinabi ni Jesus sa dulo ng Ebanghelyo. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mga taong tunay na nagbabahagi na walang hinihintay na kapalit, ang Diyos na ang gaganti sa iyo. Kaya nga, marahil baka totoo yung kasabihan, ang tunay na nagbibigay ay nagkakaroon ng gantimpala hindi sa lupa, kundi sa langit. Mga kapatid, tingnan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At kung makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, nawa, tayo din ay maging mabuti sa iba. Paano? Maging tunay na mapagbigay. Mapagbigay na walang hinihintay na kapalit. Maging mapagbigay dahil sa dulo, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa sa araw na ito, tingnan natin ang kabutihan ng Diyos
tingnan natin ang pagpapala ng Diyos at makikita natin na kaya natin maging tunay na mapagbigay. Amen.